Sige, eto, sige. Dahil nga po, Sir, hindi kayo nagbabahala kung sakali. po, tragis ka, nagmamadali ka sumagot no? Dahil nga po, si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay malapit ng arestuhin. At isa ho ako sa naniniwala na totoo yung sinabi ni Boying Remulla. Tingin ko doon nadulas no? Ikaw naman, Ombudsman Remulla. Anong bad words? Wala ako sinasabing bad words, ha? Bait to, no? Taga-Tondo to. Hindi nagsasalita ng bad words to, ha? O yan ang patunay, si Aurelia Adena, si Chris Angel, o hindi, si Chaicher, hindi kayo makakarinig ng mga bad words at mga pagmumura dito, ha? Pati yung mga word na ratbo-ratbo, hindi kayo makakarinig dito. Oh. Game mo, mga kababayan. Ako ho, naniniwala ako doon sa sinabi ni Ombudsman Remulla. Hanggang ngayon no, kahit ang dami na bumabati ko sa kanya, kahit na ang dami nang nagsasabi, fake news, yung sinabi ni Ombudsman Remulla, patuloy pa din po ako naniniwala sa ganoon. No, sa sinabi niya, bakit no? Palagay ko nadulas po si si Ombudsman. No? Ngayon no, mga kababayan, siyempre yung ICC, i-cover nila yan. Kukuberan nila yan, no? Walang ganon, walang pag-aresto, walang paghuli kay Bato de la Rosa, etc., etc., no? Ganyan. Kasi nga naman, etong tao na to, kahit nasabihin niya pa na ready siya, oho, sinabi niya, pag dumating daw ho ang ICC, mga kababayan, si Bato de la Rosa ay ready daw po. Michael Torres, Jerry C., sa may Santo Niño Church, at Torresian din. Si Jerry, malapit lang kami dyan sa Santo Niño Alam nyo ba kapag kami ay magsisimbang gabi? Nako po, no? Nananalang, alam nyo, kabataan ko ay kwento ko lang dyan sa Tondo. Mabilisan lang to. Punta kami simbang gabi, no? Magpupuyat na kami niyan. Meron akong daladalang siguro 50 pesos yata, Punta ng simbahan. Lalakarin namin yun. Simba na tayo. Pagdating po, biglang maiispatan ko yung peryahan sa tapat ng Santo Niño Church. Ewan ko kung hanggang ngayon, meron pa din ganun dyan. Naku po, imbis na magsimba ako, ayun, color game ang ipinunta. Anyway, balik na tayo kay Bato. Ito nga, sabi ni Bato de la Rosa, kapag inaresto o pagka isinerve na ang warrant of arrest sa kanya, ready na. Ano kaya ang ready sinasabi ni Bato de la Rosa? Ready lumaban o ready tumakbo o ready magtago? Mga bossing, pakinggan natin. Sir, hindi kayo nagbabahala kung sakaling maglabas ng warrant. Kung maglabas man ng warrant. I am ready. Parang hindi na maganda yung timpla ni Mick Madi no? Parang medyo I am ready. Iba na yung timpla ni Mick Madi, hindi na yung ganun dating talagang napapasigaw, Nako, Senator Trillanes o dating Senador Trillanes, come on, Mick Madi, ikaw na magpusas sa akin. 'Di ba? Ngayon dahil ready na, ang sabi nga po, mga kababayan, ni dating Senador Trillanes, ito daw po ay posibleng arestuhin o iserve ang kanyang warrant of arrest mga Disyembre daw ho. Kasi ang tanong dito hindi na yung if If mahuhuli ba si Bato? If seserban ba ng warrant of arrest si Bato? Hindi na daw po yun ganun tanong No, wala nang if. Kundi when na ang tanong. When aarestuhin si Bato de la Rosa? At ang sabi nga ni Trillanes na hindi ko pinaniniwalaan, Disyembre daw ho. Tingnan nyo, nangyari mga bossing. No, nage-guess natin si Senator Trillanes dito pero naiintindihan natin kung bakit kung bakit si Mark Ramos hindi naniniwala sa dating senador, no? Kasi baka bluff lang 'yan. Baka binablap lang po ni Senator Trillanes sila Bato de la Rosa. Naalala nyo yung kay dating Pangulo? 'Di ba? Hilong-hilo yung mga DDS, kabado, tuliro, hindi alam kung ano gagawin. Isasakay ba sa eroplano si dating Pangulong Duterte? Ilalagay ba
doon sa sa eroplano, sa eroplano, si dating Pangulong Duterte. O, di ba? Hanggang sabi nila, walang warrant of arrest. O sige, iuwi na yan sa Pilipinas. Ayun, pagsakay ng eroplano, formation, si General Torre, si Rocansaki, late, kakatapos lang ni Yusek. O yun, kailan kaya si Yusek sa atin, ano? Kailan kaya mag-guest dito yan? Anyway, ngayon mga kababayan, tingin ko itong kay Bato, ito na talaga ito, itong buwan na ito. No, yung kay dating Pangulong Duterte, biglaan eh. May 3 araw bago yung Hong Kong niya. Umalingaw-ngaw na yung yung sinasabing Bator ni si dating Pangulong Duterte mag-aano na, maaaresto na. Ayaw pang maniwala ng mga DDS. Mark Ramos, puro kakalokohan, puro kasabi ng sabi na arestoy na ang dating Pangulo. Ayun, pasok sa oblo. Ngayon, ang tingin ko, Bongo o Sara, sino sa tingin ninyo ang uunahin? Press 1 kung naniniwala kayo na mas mauuna si Bongo na pumunta doon sa ICC. Press 2 kung naniniwala kayo na mas mauuna si Vice Presidente doon sa ICC. Kung ako ang tatanungin nyo, yan pinapaniwalaan ko po sa dating senador na si Bongo ang kasunod mga kababayan. Kasi yung kay Sara naman daw po hindi pa confirm at hindi pa detalyado maigi. Kumbaga, ang tinitingnan lang daw po sa Vice Presidente mga kababayan ng ICC ay yung mga panahon na siya ay mayor, no? Na siya ay mayor at itinuloy niya yung tokhang-tokhang ng dating Pangulo doon po sa Davao. Yun lang po ang tinitingnan mga bossing. So mahahaba pa pong pag-aaral at masusing pag-aaral. At ang sabi nga mismo ni dating Senador Trillanes nung hindi pa naaresto ang dating Pangulo batch by batch daw yan. Batch by batch. Ang first batch daw mga bossing ay si dating Pangulong Duterte, which is nangyari nga po. Di ba Ed-Ong? Elixir? Nangyari po. Ngayon, sabi niya, second batch, Bato de la Rosa, baka kasama dyan sila Bongo at yung ibang mga kapulisan. Yung lumabas po na ipinakita ng ICC, yun nga din po, tugma. Retracted yung mga pangalan, pero kung iisa-isahin natin yung word by word o yung mga pangalan, halos tumutugma doon sa bilang ng mga pangalan nila Bato de la Rosa. Yari na. Paktay kayo. Di ba? Dati, nung panahon nila, walang human rights. Dati, nung mga panahon nila, ang sisiga nila, with matching, ang sinasabi pa ni Bato de la Rosa, ni Bongo. Ang ine-ebas ni Bongo is, nung panahon nun is 500,000 para doon sa mga buhay, 1 million para doon sa patay at 2 million para doon sa nanlaban. Biruin nyo yun mga kababayan. Baliktad Kasi bakit? Kung ikaw gusto mo talagang mahuli yung mga salarin o kung gusto mo talagang mahuli yung mga nando sa tuktok, nasa taas, babaliktarin mo yan. Kung legal po ang pagbibigay po ng reward, babaliktarin mo yan. Kasi bakit? Kung patay na, 2 million ang ibibigay mo o 1 million ibibigay mo, baka lahat ng maliliit na yan patayin. Which is, parang gano'n na nga yung nangyari. Di ba? Lahat ng maliliit patayin para para hindi na ituro yung mga nasa taas. Baka maituro daw po yung mga Duterte. Di ba? So, ganun. So, ngayon, balik na rin natin yung sitwasyon mga bossing. Kung ang 2 million na yan, kung legal ang pagbibigay ng nitong mga reward. Kung ang 2 million na yan, ibibigay mo dun sa buhay na mahuli. Ibibigay mo sa pulis na buhay yung kanya mahuhuli. Ang dami pong pwedeng isiwalat niyan. Ang dami pong pwedeng ituro niyan.
O di ba? Talagang maaabot yung mga nasa taas. Ganun. Hindi ho kagaya nung si style nila, kapag kapatay, 2 milyon, 1 milyon, pagkabuhay, 500,000 lang. Eh di pinatay na nga ng mga pulis, lalong-lalo na yung mga pulis na problemado sa pera. Wala na, putol na yung investigasyon. Hindi na makukuha yung kung sino man, yung mga bossing nila dun sa taas. Di ba, Lukreng? Oh, ganun. Kaya ho ako, mga boss ni Pamo, sir, ang nakikita ko po dyan sa tokhang-tokhang nila, putol ano yan, putol palit ulo. May tinatawag kasing palit ulo sa mga hulihan na ganyan, no? O, palit ulo, sige, ganito, ganyan, ganito gagawin natin. No, nahuli ka namin. Pa-isa-isang droga, isa-isang sachet ang nakita namin sa iyo, ha? Ngayon, gusto mo makawala, makauwi sa pamilya mo, ituro mo yung nagbebenta sa iyo. Eh, syempre, yung nagbebenta, 10 mga sachet ang hawak niyan.